Magandang umaga, Pilipinas. 12:05 ayon sa Philippine Standard Time. Live mula rito sa Pag-asa DOST. Narito na latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, patuloy na lumakas si Bagyong Glenda habang binabagtas ang Ragay Gulf at kumikilos patungong Southern Quezon. Ngayon nga pong 10:45 ng gabi, huling namataan ng mata ng bagyo 65 kilometers southeast ng Alabat, Quezon at may taglay po ito ng maximum sustained winds na 150 kph at pagbugso na aabot naman ng 19 kph. Kumikilos po ito sa west-northwest direction sa bilis na 19 kph. Sa ngayon, ang signal number 3 nakataas po sa Catanduanes, Albay, Buria sa Ticao Island, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon, Polillo at Alabat Island. Ganon din sa Batangas, Laguna, Rizal, Cavite, Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales at dito po sa atin sa Metro Manila. Ang signal number 2 nakataas naman po sa Nueva Ecija, Southern Aurora, Pangasinan, northern parts ng Oriental at Occidental Mindoro, Lubang Island, Romblon at Masbate at sa Visayas kasama po dyan ang Northern Samar. Para nga po sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 3 at 2, iba yung pag-iingat ang dapat gawin dahil posibleng makaranas ng storm surge kung saan ang taas ng alon ay aabot ng hanggang 3 meters. Sa ngayon ng signal number 1, nakataas naman po sa natitirang bahagi ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, natitirang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro at sa Visayas kasama po dyan ang Biliran, Northern Cebu including Cebu City, Camotes at Bantayan Islands, northern part ng Leyte, Eastern Samar at ganun din ang Samar. Magdadala nga po si Bagyong Glenda ng heavy to intense rains o yan ay may katumbas na 7.5 to 30 millimeters kada oras. Paglilinaw ng Pag-asa, hihina po ito dahil nasa kalupaan na nga po gaya ng ating nakikita sa ating imagery. Pero mapapanatili pa rin po nito ang pagiging typhoon. At para nga po sa track ni Bagyong Glenda, patuloy po nitong babagtasin ang Southern Tagalog area hanggang sa makarating po ng Metro Manila bukas po yan bago magtanghali. And then by Wednesday evening, lalabas na po ito ng landmass via Zambales. Kung mapapanatili po ni Bagyong Glenda ang bilis at pagkilos nito, inaasang by Thursday evening ay tuluyan na itong makalalabas ng Philippine Area of Responsibility. At yan nga po ang latest development hinggil kay Bagyong Glenda. Sa ating pagbabalik, alamin po natin yung mga lugar kung saan nagdeklara na ng suspensyon ng klase para sa araw na ito. Ang mga detalye makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kababayan, kaugnay po ng masungit na panahon na daladala ni Bagyong Glenda, naglabas na nga po at nagdeklara ng suspensyon ang ilang mga lugar. Hinggil nga po yan sa klase ng ating mga estudyante para sa araw na ito. At kasama nga po sa mga nagdeklara ng suspensyon, ngayon nga po yan, all levels. Ito pong mga sumusunod na lalawigan at ganoon din mga sumusunod na lungsod. Dito po yan sa NCR. Kasama po dyan ang Muntinlupa, Parañaque, Mandaluyong, Quezon City, Navotas, Marikina, Pasay, Valenzuela, Malabon at Makati. Kasama rin po sa mga nagdeklara ng suspensyon ang Pasig City, San Juan City, Caloocan, Pateros, Lalawigan ng Cavite, Malolos City, Taguig City, Antipolo City, Laguna at Las Piñas. At kasama rin po na nagdeklara ng suspensyon na all levels po, Manila at sa Rizal, partikular po sa Angono, Binangonan, Baras, Tanay, Taytay, Teresa, Halahala, Pililia at Cainta. Kasama rin po dyan ang San Mateo, Morong at Montalban. At ang lalawigan ng Bulacan, nagdeklara na rin po ng suspensyon para po sa lahat ng antas ngayong araw. Ang Balagtas, Kalumpit, Bulacan, San Miguel, Ulilan, Hagonoy at San Rafael. At kabilang din po dyan ang Giginto at Bocaue. At ang lalawigan ng Cebu, nagdeklara na rin po ng suspensyon. Ganon din ang Quezon Province, ang Batangas, pati po ang Olongapo, Tarlac, Cabanatuan at Nueva Ecija. Mga kababayan, patuloy pong tumutok dito lamang po yan sa Panahon TV, dahil babantayan po natin yung lagay ng ating panahon. Ganun din po yung mga iba't ibang anunsyo kagaya nga po ng suspension ng klase, flight cancellations at iba pa. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST.
Mga kabayan, mamaya pong alas 5, samahan po natin si weather lover Amor La Rosa. Dito lamang po yan sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Pilipinas, ingat po tayong lahat at patuloy nating bantayan ang lagay ng ating panahon. Inyo nga pong nakasama at nagbantay sa lagay ng ating panahon ng inyong weatherman. Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang umaga.